Praise God. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Amen. Hallelujah. Araw-araw na ginawa ng atin pong Panginoon ay atin pong nararanasan ang kanyang kabutihan at ang kanyang katapatan. Amen. At walang dahilan para hindi tayo makapag-alay ng ating papuri at pasasalamat sa atin pong Panginoon. Kagaya nga po ng atin pong inawit ngayong umaga. No, narito tayo dahil sa atin pong Panginoon. Narito tayo dahil nais natin na makaharap at makasama ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Kung kayo po ay mayroon pong mga Bible, ay makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng mga awit sa talatang chapter 63 verse 1 hanggang 8. Sabi po dito, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Bayaan mo sa santuaryo sa lugar na dakong banal, Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang mga hawak. Pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Amen. Isa pong napakagandang talata sa umagang ito na ipinapabatid at inihahatid sa atin po ng atin pong Panginoon. Amen. Sino dito yung hindi nauuhaw? Lahat tayo marahil ay nakakaramdam ng pagkauhaw. Di po ba? Nakakaramdam tayo ng pagkauhaw. No? At likas sa atin bilang tao na tayo ay umiinom, pagkatapos na tayo ay kumain. Para ano? Diba? Para tayo ay mabusog at para lumakas yung atin pong pangangatawan. Di po ba? Pag minsan, may mga tao na kagaya ko, no? Sa tuwing gigising ako, sa madaling araw pa lang ay umiinom na ako ng tubig. No? Lagyan ko ng mainit. No, yung maligam-gam yun ang iniinom ko at yun ay araw-araw na ginagawa ko bago ako kumain ng almusal. At totoo na ang tubig ay napakahalaga sa buhay natin bilang isang tao. Sapagkat ito yung naglilinis, no, yung mga toksin na mayroon tayo sa ating katawan ay nalilinis sa pamamagitan po ng pag-inom po ng tubig. At gayon din naman yung ating spiritual na buhay. No? Kinakailangan na atin itong palakasin araw-araw. No? Kung paano na ating pinapakain yung ating physical na katawan, gayon din yung ating kaluluwa. Kailangan natin itong pakainin at busugin upang hindi tayo manghina. Kundi tayo ay patuloy na lumakas, lumusog ang ating pananampalataya sa atin pong Panginoon at tayo ay magkaroon ng kagalakan lagi sa puso. Amen? Sabi dito sa verse nating binasa, paano nga daw po natin palakasin yung ating spiritual na buhay sa pamamagitan ng ating paglapit at pagkilala sa ating Diyos? Sabi dito sa verse 1, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw, yaong hangad. Amen. Hinahanap po ba natin ang ating Panginoon sa ating buhay?
Amen? Sa papaanong paraan natin hinahanap ang atin pong Panginoon? Di ba? Sa pamamagitan ng ating paglapit sa Kanya. Sa pamamagitan ng ating pagdulog sa atin pong Panginoon. Gayon natin hinahanap ang ating Diyos. Narinig niyo na ba yung isang awit? No? Isang lumang awitin sabi doon, kinauuhawan kita, aking Panginoon. Di ba? Dapat sa atin pong buhay bilang mga anak ng ating Panginoon, no, lagi nating panabikan at lagi nating kauhawan, no, ang presensya ng ating pong Panginoon. No? Sabi dito, O Diyos, ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw, yaong hangad. No, napakasarap sambitin sa umagang ito. No, yung mga talatang ito na atin pong nabasa. No, lagi nating hanapin ang ating Panginoon sa atin pong mga buhay. Dapat na tayo ay laging nakakunik sa Panginoon upang hindi tayo manghina, upang hindi tayo mawala ng lakas. Di ba pagka hindi tayo uminom ng tubig, no, lalo sa panahon na mainit, anong mangyayari sa atin? Di ba madidehydrate tayo? No, matutuyuan tayo. Ganon din yung ating spiritual na kalagayan. Yung ating spiritual na buhay. No, kinakailangan na ito ay atin laging busugin ng mga salita ng atin pong Panginoon. Lagi nating kauhawan ang banal na presensya ng ating Diyos. Hallelujah! Sapagkat ito yung magpapalakas at magpapatibay ng ating pananampalataya sa Kanya. Sabi dito sa verse 2, bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Diba? Napakahalaga yung ating pagdako sa bahay-sambahan ng atin pong Panginoon. No? Kaya tayo pumupunta ng church kapag kaaraw ng linggo. Para ano? Para tayo ay at para ating makapiling ang atin pong Panginoon. Para ating maranasan ang pagkilos ng Diyos sa atin pong mga buhay. Nagagalak po ba tayo na ngayon ay araw ng linggo? Amen? Lahat tayo. No? Hindi lang tayo pumupunta sa church para makita yung ating mga kaibigan. Para hindi makita ng tao na tayo ay pumupunta din naman sa simbahan. No? Pumupunta tayo sa church para ating makasama ang atin pong Panginoon. Tayo ay makaharap sa Diyos. No, tayo ay makapag-alay ng ating papuri sa atin pong Panginoon. At maalala ko nga po, nung nasa Mindoro kami, mayroon po kaming isang member doon na dumating kami doon ay may edad na siya. Kumbaga, lola na rin siya. No? At yung kanyang bahay ay talagang malayo sa church. At wala yata akong natandaan na nag-absent siya sa simbahan. Meron man, pag kayong siguro ay hindi kaya ng katawan, may sakit, no, doon lamang siya nag-absent. At tuwing araw ng linggo, maaga pa yan, nauna pa nga siya sa amin, no, maaga pa siya nandoon na sa church. Hindi niya nakakalimutan yung araw ng linggo. Bagamat hindi siya nakapag-aral, no, pero pagdating sa gawain ng atin pong Panginoon, presente siya. No, wala siyang absent sa pagdalo sa mga gawain, lalo kung araw ng linggo. No, yun yung matanda na nag-alaga pa nga kay Faith yun. Pagka umaalis kami, sabi namin, Sister, Nangning, dito ka muna sa bahay. No, siya yung nag-aalaga kay Faith nung maliit pa. Doon sila sa harap ng simbahan nakaupo. At nakita ko po doon sa matanda na yun na talagang gayon na lang yung kanyang pananabik lagi sa atin pong Panginoon. Ganon na lang yung kanyang pagkauhaw lagi sa presensya ng atin pong Panginoon. No, bagamat malayo siya sa simbahan, pero hindi siya nakakalimot na dumalo sa mga gawain sapagkat alam niya na yun yung pinakamagandang gawin bilang isang mananampalataya. Na bagamat hindi siya nakapag-aral, kulang siya sa kaalaman, pero
busog naman siya sa mga salita ng atin pong Panginoon na kanyang napapakinggan tuwing araw ng linggo. At maalala ko nga po, minsan ay siguro na naginip siya na umalis daw kami sa simbahan. Umalis na daw kami. Ay di, maaga pa siya, pumunta na sa simbahan, tapos nagkwento, sabi niya, akala ko daw umalis na kayo. Todo niya iyak, no? Sapagkat umalis na daw kami. Pero salamat sa atin pong Panginoon. Hanggang ngayon, buhay yung kapatid na yun. Hanggang ngayon, malakas pa siya. No, nakakapagtanim pa rin, kahit matandang-matanda na. Parang sa tingin ko, hindi yata tumatanda. No? Parang yung lakas niya noon hanggang ngayon ay parang parehas lang. No, bagamat nakakaranas siya ng mga karamdaman, pero patuloy siyang pinapalakas ng atin pong Panginoon. No? Patuloy na kanyang tinatamasa yung kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Kung yun ay pinaparanas ng Panginoon sa mga taong ganon, no? No, na bagamat matanda na sila, pero nandoon yung pagyakap ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ganon din sa atin, no? Mga wala pa tayong senior, no? Hindi pa tayo senior, malakas pa tayo. No? Dapat lagi natin, sabi ko anong nakarang linggo, paglaanan natin lagi ng oras ang atin pong Panginoon. No? Lagi tayong dumalo sa gawain ng atin pong Panginoon. Sabi dito sa ating nabasa, no, lagi nating panabikan ang ating Diyos. Lagi nating panabikan ang presensya ng ating Panginoon para hindi tayo manghina. Para tayo ay lalong tumatag ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa atin pong Panginoon. No, sa ganitong paraan natin na napapalakas yung ating espiritual na buhay. No, dapat bilang mga anak ng atin pong Panginoon, maging top priority natin siya. Amen? Sino yung ating pinapriority sa buhay natin? Diba, walang iba kundi ang atin pong Panginoon. No? Dapat pagising natin sa umaga, si Lord na agad yung ating hinahanap. No? Hanapin natin lagi ang mukha ng atin pong Panginoon. Sabi nga, may nabasa ako sa Bible, hanapin natin siya habang may panahon pa. Ibig sabihin, darating ang araw at panahon. No? Hindi na natin magagawa ang mga bagay na ito. Subalit, salamat sa atin pong Panginoon dahil patuloy na tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na tayo ay laging makahanap o lagit nating mapanabikan ang presensya ng atin pong Panginoon. Sabi dito sa verse 3, ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. No? Mahigit pa kaysa buhay. Ibig sabihin, mahigit pa sa mga bagay na nandito sa mundo. Yung pag-ibig na ipinapadama sa atin ng atin pong Panginoon. Amen? Ang tunay na kagalakan ay atin lamang matatagpuan sa piling ng atin pong Panginoon. No? Hindi maibibigay ng sanlibutan yung tunay na kasiyahan na gusto natin. No? Gumastos man tayo ng maraming pera sa mga bagay dito sa sanlibutan, pero parang kulang pa rin. No, hindi tayo masasatisfy. No, sapagkat ang tunay na kagalakan ay matatagpuan lamang natin sa atin pong Panginoon. Diba? Hindi natin ito mahanap sa kung saang mall. Hindi natin ito mabibili sa kung saang pamilihan, sapagkat ito ay nagmumula lamang sa atin pong Panginoon. No? Ang pag-ibig ng Diyos ay wagas sa ating mga buhay. Nararamdaman po ba natin yun? No? Nararamdaman po ba natin yung init ng yakap at pagmamahal sa atin ng ating Panginoon? Hallelujah. Sabi dito, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. No? Sa Diyos lang natin iukol yung ating pagpupuri. Sapagkat ito yung deserve ng Lord na atin siyang purihin, na lagi natin siyang sambahin. Sabi dito, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Hallelujah. Diba? Yung ating pagtaas ng kamay,
ito ay simbolo ng ating pagsuko ng ating buhay sa atin pong Panginoon. No? Parang, di ba, pag tayo ay nagpe-praise and worship, parang nakakailang magtaas ng kamay. Pero ito ay simbolo ng ating pagwagayway ng kabutihan at katapatan ng ating pong Panginoon sa ating buhay. No? Itinataas natin ang ating Panginoon. Yung bandila ng ating Panginoon, yun ang ating itinataas sa ating buhay sapagkat tayo ay kanyang pinapagtagumpay. No? Sa pamamagitan ng ating mga pagpupuri sa ating pong Panginoon. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Amen? Kaya lagi natin kumbinsihin yung ating kaluluwa. Sabi doon, bless the Lord, O my soul. No? Dapat lagi natin kinukumbinsi na purihin natin lagi ang ating pong Panginoon sa ating buhay bilang kanyang mga anak. No, huwag nating hayaan na tayo ay manghina. No, manghina yung ating spiritual na kalagayan. Hallelujah. Sabi pa dito sa verse 6, laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Hallelujah. Payapa ang buhay natin. No, pag si Lord ang ating hinahanap. Hindi tayo nagwo-worry sa anumang mga bagay sapagkat alam nating nandyan ang Panginoon. Nandyan lagi ang Diyos sa tabi natin. Wala tayong pinangangambahan. No, pag tayo ay natutulog, hindi tayo nangangamba sapagkat alam natin na tayo ay sinasamahan ng ating pong Panginoon. No, mapayapa tayong natutulog sapagkat kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo pinababayaan. Di ba? Kailan tayo iniwan ng ating Panginoon? Di ba? Oras-oras, minuto, kasama natin ang ating pong Panginoon. Maging sa ating pagtulog. Di ba? Sa gabi, binabantayan tayo ng libu-libong anghel ng ating pong Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. No? Kaya, isipin po natin yung ginagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Diba? Napakasarap ng buhay Kristiyano. Diba? Ang sarap ng buhay Kristiyano sapagkat mayroon tayong Diyos na lagi nating kaagapay. Siya yung tumutulong sa bawat isa sa atin. No? Sa panahon ng problema, sa panahon ng pangangailangan, andyan lagi ang ating pong Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. Alam ng Diyos kung sino tayo sa kanyang harapan. Alam ng Diyos ang buhay natin. Alam niya kung ano yung nangyayari sa bawat isa po sa atin. Kaya, sabi ko nga, hanapin natin lagi ang presensya ng ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Hanapin natin lagi ang presensya ng ating pong Panginoon. Pagkat ikaw sa tuwi na ang katulong na malapit sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Amen. Hallelujah. Napakasarap. Hallelujah. Mabuhay na mayroong Kristo sa puso. Amen. Napakasarap na lagi nating inaawitan ang ating pong Panginoon. Nararamdaman natin lagi ang kanyang banal na presensya. Sabi nga po dito sa panghuli, itong aking kaluluway sa iyo lang nang hahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Amen. Kanino pa tayo lalapit? Diba? Sa Diyos lang. Sa Kanya lang. Siya yung magbibigay sa atin ng kagalakan, ng totoong kagalakan. Siya yung magbibigay sa atin ng totoong tagumpay. Siya magbibigay sa atin ng totoong kapayapaan. No? Ito ay matatagpuan natin sa ating Panginoon. Mga minamahal, huwag tayong tumigil. No? Huwag tayong tumigil. Nandito na tayo, naglilingkod na tayo sa ating Panginoon. No, huwag na tayong lumingon pa. Magpatuloy tayo tungo sa hangganan. At tayo ay kalulugdan ng ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Tayo ay yumuko at tayo ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, ngayong umaga. Napakabuti mo, Diyos, sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ang mga salita mo ang siyang nagpapalakas sa buhay po namin bilang iyo pong mga anak.
Lord, salamat dakilang Diyos sapagkat malaya po namin napapagbulay-bulayan ang iyo pong mga salita. Ito, Panginoon, ang kalakasan ng aming pananampalataya. Ito ang buhay namin, Panginoon, bilang iyo pong mga anak. Lord, nawa dakilang Diyos, patuloy po namin amang panabikan ang iyong banal na presensya sa amin pong mga buhay. Totoo nga po, Panginoon, na kami dakilang Diyos ay nakakaramdam ng pagkauhaw sa iyong mga salita at sa iyong banal na presensya. Panginoon, kailangan ka namin araw-araw. Sapagkat tunay nga po, dakilang Diyos, wala po kami, Panginoong, lakas upang harapin ang bukas kung hindi ka po namin, Panginoon, kasama. Salamat dakilang Diyos dahil patuloy na kami, Panginoon, ay iyo pong pinapaalalahanan mula sa iyong mga salita. Na kami dakilang Diyos ay magpatuloy sa amin pong paglilingkod po sa inyo. Ano man ang mangyari, Panginoon, hindi kami, Panginoon, titigil dakilang Diyos sapagkat alam po namin, Panginoon, na kami ay hawak ng iyo pong mga kamay. Panginoon, mayroon po kaming seguridad sa iyo, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, ngayong umaga. Patuloy na pagpalain mo, Diyos, ang nalalabi po naming gawain sa araw na ito. Lord, patuloy na samahan mo kami at tulungan, dakilang Diyos, na lalo pa kami, Panginoon, na maging malapit po sa inyo. Na lagi po namin, Panginoong, hanapin ang iyong mukha. Na lagi po namin, Panginoong, pagbulay-bulayan, dakilang Diyos, ang iyong mga salita. Na lagi kami, Panginoong, lumapit sa inyo, dakilang Diyos. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, ang sino mang lumalapit sa iyo, kailanman ay hindi mo itatakwil. Salamat, Lord, sa mga salita mo ngayong umaga. Panginoon, pagpalain mo, O Diyos, ang bawat mga bata, mga kabataan at mga magulang. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God.